Tambay-tambay muna tayo dito. Kasi walang maparkingan. Habang nag-aantay ng matapos yung mass. Tabi muna, sir. At night I hear the rhythm of the ocean as it breaks on the shore. And I think about all the things that I am grateful for. And they say, hold on to the ones you love, keep them close to you. And they say, hold on to this time we have, and let the light shine through. Tara na. Ang damit ni Papa ni, kusot na kusot na. Tara, Ji. Tara doon tayo sa loob. Kasapatan mo doon niya sa loob, tara. Doon tayo sa unahan. Di, hawakan mo na to. Hindi ka nag-inom tubig. Inom ka muna kay Nika. Ne, painumin mo muna sa papa mo tubig. Naka mo. Yung sapit mo sa aluin mo, akala ko naman sa Ay, may binyagan pa. May parang may binyagan pa. Ha? Kaya nga tayo, may naka-reserve yan, wag tayo doon. Dito, oh. Ang renewal na papa mo dito yan, eh. Abot, hindi. Hindi tayo abot. Hindi ka mo dyan pwede mga minister dyan.
Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos sa Ama, at ang pagkikipagkesa ng Espiritu Santo na may sumainong lahat. At sumayin. Mga kapatid, kayo po rin yung nilimo ngayon sa likong ito sa dakilang kapistahan ng kapanag-aralan at katawan ng ito ng ating Panginoon sa kanyang buhay na ibigay sa ating binigyan dito tayo ng pag-asa at kung saan tayo ay pinanatili sa ating Panginoon ang pagmamahal, pagmamalasakit at pagmamatawa. Ngayon din po ay ating gagawin pagsasaliwa ng mga pag-ako ng ating Eucharistic ministers sa Holy Communion at ang pagpapangako ng mga bago sa ating mga ministers upang sila maglingkod ng tapat, may pagmamalasakit, may sakripisyo. Idalagay natin po sila sa lahat ang lahat ng ating mga ministers ng ating parokya ng San Lorenzo Luis upang sila ay nagkaroon ng pagpapaging kalusugan at katapatan sa kanilang pagkakulo. Kaya mga kapatid, upang tayo nakakapagin sa pagdaliwag na ito, hindi tayo nakatawanan sa ating Panginoon ang mga kapatid. Inaapit ko Sa makapangyarihang Diyos at sa iyong mga kapatid, na lupa akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyong mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at lumayan tayo sa buhay na wala hanggan. Amen. Pagpuri sa Diyos sa kaligtasan.
Manalangin tayo. Diyos na totoo at tao na totoo, Panginoon namin Jesucristo, ang muling magtulad ay ginagawa mo para kami magkasalos namin. Sa alaala ng iyong pagpapasabi ukol sa mga tao, ipagkaloob mo ang aming kahilingan ng iyong katawan at tubo ay aming kinalay sa pagdiriwang, upang ang lulod mong kaligtasan ay lubos namin mapakinabangan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ang mana ay simbolo ng tinapay ng buhay na iniaalay ng Panginoon para sa mga nananalig upang sila ay makatanggap ng buhay na walang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomy. Sinabi ni Moises sa mga tao, alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinagnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon upang matuto kayo magpakumbaba. Sinumok niya kayo kung susundin ninyo siya. Tinuruan na kayo magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng mana. Isang pagkain hindi ninyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipakilala sa inyo na ang tao'y hindi lamang nabubuhay sa pagkain, kundi sa salita rin naman ng Panginoon. Huwag ninyong kalilimutan, ang Panginoon ang nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin sa bansang Ehipto. Siya ang pumatnubay sa inyong paglalakbay sa malawak at nakatatakot na ilang na puno ng makamandag na mga ahas at alakdan. Nang wala kayo mainom, nagpabukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato. Kayo'y pinakain niya roon ng mana, isang pagkain hindi inyo kilala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Binigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay mapuputos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nabinuluhan. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kaya kung niya ibinigay ang balita at pabili, ang tuntunin mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa pagkat hindi nilabatid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Sa ikalawang pagbasa, sa aming pakikibahagi sa pagkain at inumin sa Eucharistia, tayo ay makikisa kay Kristo at sa isa't isa. Ang Eucharistia ang siyang dahilan at lakas ng ating pagkakaisa bilang simbahan. Magbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto. Mga kapatid, hindi ba ang pag-inom natin sa kanis ng pagpapala na ating
lamang ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo at ang pagkain natin ng tinapay na ating pinaghati-hati ay pakikibahagi naman natin sa kanyang katawan. Kaya yamang isa lamang ang tinapay, tayo ay iisang katawan, bagamat marami, sapagkat nakikibahagi tayo sa iisang tinapay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sa iyo, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkain na binibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito. At ang pagkain na binibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Dahil dito'y nagtatalo ang mga Hudyo. Paano din bibigay sa atin ang taong ito ang kanyang laman upang kami natin tanong nila?" Kaya't sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa uling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay nananalanan sa akin, at ang Kristiyanan. Buhay ang amang nagsugo sa akin, at ako'y nabubuhay dahil sa Kanya. Gayon din naman, ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkain bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito ay mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad na kinain ng mga magulang sa ilaw. Namatay sila pagkakat kumain nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Yesu Kristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po. Ikaw naman daw, kapag tuklay na to. Good morning. Magandang umaga po. May punta. Buhay natin. Ay bagay daw.
ay sa lahat ng mga nilalang sa mundo, tayo mga Pilipino ay mahilig kumain. Totoo po ba hindi? Ilang beses po ba tayo kumakain? Bilangin po, bilangin natin. Almusal, merienda, tanghalian, merienda, hapunan, midnight snacks. Madali ba ito? Hindi ka ba? Kaya kapag tayo ay nagsisinakihan, kaya kung tayo ay maraming mga naramdaman, tayo ay matataas yung bibig, blood pressure. Tayo ay mahilig sa mga matatamis, saan, diabetes na. Tayo ay mahilig kumain, sumalit, dapat para sa pagpapalakas na natin katawan. Amen? Kumakain tayo dahil ang ating katawan ay kailangan ng protina, kailangan ng lakas. Subalit kung sobra-sobra, ito ay hindi na rin maganda sa kalusugan. Kaya mag-exercise tayo, tuwing ito. Mga kapatid, napakahalaga dahil sa buhay natin, hindi lamang ang ating katawan ang ating pinuso. Dahil ang ating kaluluwa, espiritual na pamumuhay, ay kailangan po natin napakagayon. Sa mga pagbasa, ibinigay sa atin ng Diyos, lalo naman sa Evangelyo, na sinasabi niya, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng alam ng tao, at inumin ang kanyang puto, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng ating laman at uminom ng ating puto ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siya tubuhay sa aming araw. Napakaganda, kung tayo ay magbibigay sa buhay natin sa kasalukuyan, ito yung ating kapalakparan na meron tayong patutubuhan na buhay walang hanggan. At ito ngayon ang ating pagdiriwang ng maganda ng Eucharistia. Sa huling hapunan, hindi na pahayag ng ating Panginoon, ito ang aking katawan. Dalahanin ko ito. Kanin ko ito. Dahil pinagiging kayo ng buhay. Walang hanggan. Ito ang aking dugo. At napakaganda dahil ipinapahayag ni Kristo kasama ang kanyang mga apostoles. Ibig sabihin doon, pinilalaga niya ang banal na huling hapunan sa kanyang mga apostoles. Ito'y institution ng Holy Eucharist. At ngayon, hanggang ngayon, buhay na buhay dahil ang pagtatalaga ni Kristo sa kanyang kamatayan sa krus hanggang ngayon. This is the Holy Eucharist na si Kristo ang iniaalay sa atin. Ang sinasabi niya, kanin mo ang aking katawan at inumin ang aking buhay upang magkaroon tayo ng buhay talaga. Napakahalaga ng ating pagdiriwang ngayon. Bakit po ba tayo nagdiriwang ngayon sa banal ng Eucharistia? Dahil tayo pinagkakaisa kasama ang Diyos. Noong si Kristo ay nagpapakasakit na namatay sa krus, doon niya ibinigay natin kaligtasan. Ang kanyang muling pagkabuhay ay ibinigay niya sa atin. Noong ang Banal na Espiritu ay ibinigay sa atin dahil mahal tayo. Ang Banal sa Tatlo na ating pinagdiriwang noong nakaraang linggo dahil mahal tayo. There is communion. There is peace para sa atin. Ibinigay sa atin ng Diyos ang kanyang buhay. Kaya, ganun lang. Ngayon sa ating pagdiriwang sa dakilang ng kabanal-banalan, ang kanyang katawan ng dugo. Sa Banal na Eucharistia, hindi katulad ng ibang mga
kapatid natin mananampalataya na dahil ang presence of Christ pagkatapos ng konsagrasyon ng mga kapatid mismo na ating kardinal sa Tubaba, there is transubstantiation na magaganda. Nakikita natin ang tinapay, nakikita natin ang biro sa konsagrasyon ng mga Eucharistia. Mamalingki ka ba? Ito tayo rin bukas, diba? Flesh, dahil lang, totoo, Paghapon na wala na dyan tinda. kaya Lang ako'y pulas. banal Tapos kulay. Ayun, sa ano. na dito ibibigas ng transformation. Nagbibigay sa atin ng pagkakawala. Communion. Sa pagdalawang pagbasa, pinapayag ni Santiago na isang tinapay, subalit tayo nag-umpisa. Si Kristo ay binigay sa atin katawan ng dugo. Kaya nga sa atin yun, ang katawan ni Kristo. Katawan ni Kristo. Amen. Dapat sumagot tayo ng malakas. Amen. Dahil ito'y katawan at dugo ng ating Panginoon. At ito ang bibigay sa atin ng pagpapalisa. Nagbibigay sa atin ng lakas. Nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Kahit marami tayong pinagdadaanan sa buhay. Kahit pagpalito nyo sa ating banal na Eucharistia, meron po tayo pinagdadaanan. Ramdaman, problema, pagkikira, relasyon, pinansyal. Dala-dala natin po yung ito sa buong ng ating pagpupulit sa salamat at pagsakwa ng ating Panginoon. Subalit, mga kapatid, binigyan tayo ng Diyos. Ang kanyang katawan at tubo ay binigay sa atin na huwag tayo mawala ng pag-asa. Si Kristo ay nananatili sa atin. Ang kanyang banal na Espiritu ang siyang binigay sa atin ng inspirasyon at kung saan tayo nananatili sa ating kabutihan, mananatili sa ating katapatan, mananatili sa ating pagiging tapat sa ating pananampalataya ng Katolikong Kristiyan. Ito yung totoong katawan at tubo ng ating Panginoon. Ang ibang mga kapatid natin sa pananampalataya, simbolo lamang ang kanilang ginagawa. Ngunit ito sa atin ay totoong katawan at tubo ni Kristo. Hindi ito simbolo lamang. The real presence is in the Word of God. The real presence is in the body and blood of Christ na ating kinanagawa. The real presence ay lahat na kabahagi sa katawan ni Kristo. Nagkakaisa tayo dahil kay Kristo. Nagkakaisa tayo dahil mahal tayo ng Diyos. At gusto ng Diyos, gusto ng ating Panginoon, ang kabutihan, ang pagmamahalan, ang pagpapatawad na ibinigay na sa atin ay may bahagi sa buhay, sa ating mga kapatid, sa mahal natin sa buhay, sa loob ng tahanan, sa loob ng ating pagkakas. Kaya handa natin, pagtanggap natin ng banal na katawan at dugo ni Kristo, mamaya, magsabi tayo ng akayang dahil napakahalaga na tinanggap natin sa Kristo. Ang pagtanggap natin ng buong ni Kristo, ito'y nalalawagan na tayo ay isa sa Kanya. Kaya din po mga kapatid, marami tayo mga ministers. Pinilikaan po ang ating parokya. Marami mga wapo ministers. Wapo wapo. Meron tayo mga wapo. May malo po kayo? Wala yan. So, ito'y ang inyong paglilingkod ay hindi madali. May kakibat na sakripisyo. Kung mahal ninyo ang paglilingkod, mahal ninyo ang pagiging
Eucharistic minister of the Holy Communion, ito'y may dakilat na sakripisyo. Kahit tugulan mo kayo, kahit mabuti ang inyong pagdadaanan, makapagbigay ng tulong sa mga sa iyo. Kung mahal mo ang inyong ginagawa dahil sa Diyos na inyong ginagawa, may bahagi ng Diyos sa may ramdam na hindi sila nag-isa. Tayo'y nag-isa. Tayo'y nag-isa sa katawan ng Diyos. Hindi sila iba. Iisa na. Ayun naman po, mga luma mga wapo, mga lay ministers, ipagpatuloy natin ang ating katapatan sa pagkakulo. Dahil ito'y isang pribilehiyo na ibinigay sa atin ng Diyos. Tawag sa pagkakulo, nabigyan natin ng blessing. Ipapanatili ang katatagan, ang hingas ng ating pagkakulo. Pag-aaral sa pagkakulo. Dahil ito'y tawag ng Diyos. Tayo'y mga nagkalagay na simbahan. Sinasabi natin, we are the privileged church. Kaya nagkakaroon na gumawa ng tatapin sa lupa. Wala tayong may bibigay sa Diyos. Pagkatapos sa ating buhay sa lupa, wala tayong mayroon sa Diyos, kundi ang ating pagkakulo sa Kanya, ang ating pagkutihan, ang ating pagiging matulungin, ang ating pagiging pagmalasakit, ang ating pagkakaisa. Dahil ang Diyos, hanggang ngayon ay isa tayo. Sa Banal na Kristiyan, tayo ay nagkaisa sa buong mundo. Kahit sa Roma, kahit sa sulong ng mundo, tayo ay nagkaisa. Tayo ay nagkaisa sa mundo at sa langit. Kaya nga yung pinagdasal natin ng mga kaluluwa upang sinay, matulungan na maiyak sa langit at makasama sa Kanya ng Diyos. Kaya, tandaan po natin, tayo ay nakikagsa tayo sa katawan ng Buhay Kristo na buhay na buhay sa ating pananalig sa Kanya. Sa katawan ng Buhay Kristo, dapat namakit po ang ating pananampalataya ay buhay. Ang ating pagkalikod ay buhay. Ang ating pagmamahalan sa luladahanan ay buhay. Ang ating pagkalikod sa komunidad ay buhay dahil si Kristo ay nananatiling buhay sa pusong isipan natin. Amen. Inyaman namin ang Spiritual Director ng aming samahan ng aming programa po sa sangkali nito ng aming tutulog sa suliting pagpapanal, tinapay at palat upang maging katawan at tubo ng ating kapatid-tas. Ay picture, anhan mo kami. Sino mag-picture? Na may damunan pag-ibig sa sakramento ng ating kapatid-tas. Ikaw nitong maghawak ha, para maka. Ha? Tinutukan niyo po ng pahayaan naman ito ang kanilang handaan sa harap ng pananalata. Aking po tatawagin, Brother Arnoldo Agulo, Brother Harvey Agulo, Brother Danilo Bernais, Brother Reynilo Silvio, Brother Dante Arizona, yung mga pinasabi, pupunta tayo. Pagkatalaga po ito sa mga Bago yan. sasaksihan po natin dahil kaibigan yan ang ating pamilya, yan yan. Maraming na mahal pong kapatid sa ministeryo ito, kailangan na kayo ay maging mga mabuting halimbawa sa pamumuhay bilang mga Kristyano sa pananampalataya at wastong pag-ugali
pagsumika, pati niyong lumabog sa kagalanan sa pamamagitan ng sa Ayun yung cameraman nila, oh, naka-upload. dapat inyong tandaan na pagkakat tayo Kuya, ang kanya yan. tayo ay isang Ginagamit na yan. sapagkat tayo ay nagiging bahagi sa isang pinapalitan ng halos. Yung nakaraang taon na. Kaya bilang mga laigong Obispo ng Sundarstia, kayo ay huwag namin nagsasabuhay sa ubos ng ating Panginoon na mahalin ang kapwa. Sapagkat namin magkamit ang kanyang katawan bilang pagkain ng kanyang mga alagad, sila nila sa kanila. Ito ang aming lupos, magmahalan kayo, tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Kapag po mga Ipahawak natin itong ID. Naganda ba kayong tagapin at gawin ang tungkulin ay bahagi ng katawan at umo ng Panginoon sa inyong mga kapatid at maglilingkod sa ikatatanggap ng simbahan? Opo. Naganda ba kayong mga siwaan ng banal na Eucharistia na may sutulang pag-iingat at paggalang? Opo. Minamahal Minamahal namin sa Kapatid Padre Marvin. Nais ko rin pong harap muli sa iyo ang kasalukuyang mga lahat ng Kristo na nagpapahagi ng mga Eucharistia na ngayon ay magsasanuban ng pagtatalaga ng kanilang sarili sa paglilingkod sa misteryong ito. Akin ang pinaalihan ng lahat, makikita sa harap. Ayun, oh. Isindihan po natin ang mga kandila. Dito tayo. Nandoon sa unahan, mamaya na. Kakarap naman yan dito. Kasi looban. Kakarap naman yan sila mamaya. Tapos picturean niya yung mukha. May bago sa akin sila, yung panunumpa. Dapat si Papa mo malagyan sa kami na may kaga. Ngayon po, puso ninyong bigkasin sa harap ng Diyos at ang kanyang sambayanan ang inyong pangako at pagkakata. Ako, si Kapatid, Kung nagtitiwala sa Diyos sa ating Ama, ay nagbibigay ng aming pagkaibawa sa buhay, basta ugali at pananampalataya ng Kristiyan, lumabog sa pag-aaral sa pamamagitan ng sakramento, pagkakaisa at pag-ibig, sa iisang katawan at ikibahagi, sa iisang tinapay at iisang bayis. Bilang Kristo layo sa pamamahagi ng Kristiya, ako ay nabibigyan ng sunod sa utos ng aking Panginoon, na mahalin ang aking kapwa. Kaya nagtalaga ko ang aking sarili sa loob ng isang taon, nakatagiliran gawin ang tungkulin nila sa akin, bilang nagpagalayan at ng katawan at totoo ng Panginoon sa ating mga kapatid. Maglilingkod mo pa kayo ang aking simbahan at pagkasisawa ng mga Eucharistia na may sukulang pagkakilat at pagbalang. Tulungan at nabayan mo ako o may kapal. sa ngalan ng Ang Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. ay nadaan sa pagkakaspas. Ang sambayanan ay tatayo. Ang mga kandidato ay luluhod. Pag nagpiling ako sa mga kanida, ito na yung ano.
Mga pinamahal kong kaibigan kay Kristo, manalangin tayo, may pagtitiwala sa Ama. Pinigin natin na nawa ang pagkaloob o kanyang pagpapasalas sa mga kapatid natin ito na piling na maging tagapatingkod ng Banal na Kristiyan. Mapaging Ama, manalipat at kumayan ng iyong pamilya. Paspasan mo ang mga kapatid namin dito, naway yung natapatan nilang ipamahagi ang pinapay ng buhay sa iyong sabayanan. Pinag-ibay ng sakramento ng Panginoon, naway malapit nila sa wakas ang biging sa kanilang. Piniling namin ito sa pamamagitan ng Kristo. Amin. Amen. Pero mo ay masasanatin ang piling mo na lugar sa Diyos ng Panginoon. Tapos mga sasasan ng mga pin, Okay na, G. Lagyan mo sa papa mo pin. O, ito na. Halika, ako mag-picture. Manalangin tayo. Lagyan mo. Ikaw mag-pin. Sa loob ng piling ko, O, sige na, ikaw na. Uy, napindot ko na tuloy. Iba ko. Andyan na ba? Wala pa na. Napagpili, karamdaman sa Panginoon, sa kapwa, at manalas sa pagtulong ng mga kaibigan sa mga Kristiyan, at paghatid ng pagkabatawan ng Panginoon natin Panginoon sa buhay sa Panginoon. O Panginoon na sa Panginoon, Panginoon maging banal sa kanilang Panginoon. Hilirin natin sa kanilang Jesus sa kanilang Espiritu Santo, magpaas sa panampagan. Amen. mamahagi ng mga pin at naharap tayo sa sambayanan. Kung bigla ng pagsambayon sa pamamagitan ng masigapang palakpakan. Dito sa may side. Dito? Dito. Kaya malalapit na po yung mga asawa ng dito pakitabi ng pin. mo. Bago. Asawa ng bago na. Ma. Ma. Hindi alam ko yun. Sa likod mo. Max, may na pa. Ay, tabi niya. Ay, dito sa dalit. One. Tapos na? Hindi. Napin eh. Oh. Okay na, kung may kakit na mo, bigyan po natin sila ng masigapang palakpakan. At magsabayan po po ang ating ulan. Pwede na
tayong lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat. May gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako ang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Verde. Nagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinago sa krus, namatay, inilibing. Nanaw kinarungan maayong mga. Umakyat sa langit, lalo sa tanang ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon ang mula ang ito ang lupong sa nagpupuhay ang kamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan Katoliko, sa kasamahan ng mga banal, sa pagwala ng mga kasalanan, sa pagbuhay na muli ng kamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pilingin natin sa Diyos sa Ama sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus na pawiin ng ating pagkakasawawan manalangin ng ating itutulong. Panginoon, tingin mo kami. Panginoon, tingin mo kami. Mamuhay nawa ng may katapatan sa Eucharistia ang mga pinuno ng simbahan upang ang kanilang pagsasalo ito ay tunay na maging salisa ng aming pananalig kay Kristo anak mo at paglilingkod sa aming kapwa. Manalangin tayo. Maranasan nawa ng mga pinuno ng aming pamayanan ang nakakapagpanibago ang pangyarihan ng Eucharistia at hayaan itong ipapagpulot kami sa kultura ng kapayapaan, pagkakaisa at pagbabago. Manalangin tayo. Huwag nawa namin hanggarin ang mga pananaliang bagay na nakakapawi sa pagpagutong at pagpagulaw. Amin nawa ang aking ang pagkain maghahatid sa buhay na walang hanggan, ang katawan ni Kristo. Manalangin tayo. Mag-uunawa ng pagmamahalan, pag-uunawaan, pagkakaisa, at kaligayahan ang aming pagsasalo sa Eucharistia na tunay ng sumasalabi sa dakilang piling sa kalangitan. Manalangin tayo. Maging nawa ang paglalakad ng mga kapatid namin yumawa sa piling mo, O Diyos, naming Ama. Manalangin tayo. Sa ilang sandali ng katahimikan, itasnalo sa Diyos ang ating pansariling kahilingan. Ganyan din ang iyong mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming dalangin. Maging lakas nawan namin ang alak at tinapay, ang katawan at tugo ni Jesus. Hanggang mapagtanong namin ang buhay at piling ko. Hiniling namin ito sa ngalan ni Jesucristo na napo at aming Panginoon. Amen. dami. Ang cute. Magtubang yung mataba.
cute oh. Cute din. Alisin natin ang mga bata, baka bawal. Ganda pala yung mukha nito. Oh.